Alam nyo, sa aklat ng Genesis, may isang kwento tungkol sa isang pamilyang nasa bingit na ng kamatayan dahil sa isang matinding tagutom. Ang taning pag-asa nila, isang mapanganib na paglalakbay na puno ng hiwaga at higit sa lahat, isang imposibleng hiling. Halina't balikan natin ang kwento ni Jose at ang ikalawang paglalakbay. Okay, so eto na yung sitwasyon. Grabe yung tagutom sa buong lupain. At para sa pamilya ni Jacob, ubos na talaga ang pagkain nila. Ang taning paraan para mabuhay sila ay bumalik sa Ehipto para bumili ulit ng butil. Pero may catch. At hindi basta-bastang catch to ha. Isang napakahigpit na utos mula sa makapangyarihang gobernador ng Ehipto. Isang tao na, lingid sa kaalaman nila, ay may malalim na ugnayan pala sa kanila. So dahil sa hiling na to, nagkaroon ng matinding tensyon sa pamilya. Sa isang panig, kailangan na talagang kumain para mabuhay, pero sa kabilang banda, nandun yung takot ng isang ama na baka mawalan na naman siya ng isa pang anak. Para kay Jacob, ang kanilang ama, isang malaking pagkakamali yung nangyari, pero dinepensahan naman ng mga anak niya ang sarili nila. Sabi nila, wala silang choice, kailangan nilang magsabi ng totoo. Habang nagtatalo sila, nauubos yung oras. Nanganganib na yung buong pamilya. Buti na lang may isang kapatid na tumayo at gumawa ng isang matapang na hakbang. Ito si Judah. Gumawa siya ng isang napakabigat na panata. Sabi niya, siya na mismo ang garantiya para sa kaligtasan ng bunsong kapatid nilang si Benjamin. Itinaya niya ang sarili niyang buhay. Dahil sa sinabi ni Judah, parang wala ng choice si Jacob. Kahit sobrang labag sa loob niya, pumayag na siya. Isang napakalaking sugal, pero kailangan nilang gawin para sa kanilang pamilya. At para masigurong magiging maayos ang lahat, nagpadala pa siya ng mga handog. Isipin niyo, sa gitna ng tagutom, kinuha pa niya yung pinakamagagandang produkto ng lupain nila bilang regalo para mapalambot ang puso ng gobernador. Hindi lang yan, doble pa yung perang pinadala niya. Kasi 'di ba naalala niyo yung perang misteryosong bumalik sa mga sako nila noon? Kailangan nilang patunayan na hindi sila magnanakaw. At yung huling sinabi ni Jacob, grabe, ramdam mo yung bigat. Parang sinasabi niyang, bahala na. Kung mawawalan ulit ako ng anak, edi mawawalan. Isang pagsuko sa tadhana. So pagdating nila sa Ehipto, yung inaasahan nilang pupuntahan para bumili ng pagkain, hindi yun ang nangyari. Bigla silang inimbitahan sa isang lugar na kinakatakutan nila. Dinala sila mismo sa bahay ng gobernador. At dito nagpanik yung isip nila, teka bakit tayo nandito? Sigurado dahil to sa perang binalik sa atin. Naku, gagawin tayong alipin. Pero yung sumalubong sa kanila, yung katiwala, imbes na magalit, ang sinabi, okay lang, huwag kayong matakot, biyaya yan mula sa Diyos nyo. Lalo silang naguluhan, di ba? Ano ba talaga ang totoo? At kung akala nyo nalilito na sila, teka muna. Kasi yung susunod na nangyari, dito na talaga sasabog yung isip nila. Mula sa takot, napunta sila sa purong pagtataka. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang moment na hindi nila alam. Yung gobernador, na si Jose pala, sobrang na-move nung nakita niya yung bunsong kapatid niya, si Benjamin. Kinailangan pa niyang umalis para lang umiyak sa ibang kwarto. Samantalang yung magkakapatid, walang kaalam-alam. Pagkamangha, yan yung salita, yan mismo yung naramdaman nila. Kasi nung pinaupo na sila para kumain, may isang bagay silang napansin na imposible. Eto, isipin nyo to. Pinaupo sila, pero hindi lang basta-basta. Inayos sila sa upuan mula sa pinakamatanda pababa hanggang sa pinakabata. Eksaktong-eksakto sa birth order nila. Paano yun? Siyempre, nagkatinginan na lang sila. Walang makapagsalita. Paano? Paanong alam ng isang Egyptian governor ang ganito ka-personal na detalye tungkol sa pamilya nila? Nakakakilabot, di ba? At para dagdagan pa yung misteryo, yung pag-serve ng pagkain, lahat sila may kanya-kanyang portion. Pero si Benjamin yung bunso, 5 beses na mas marami yung pagkain niya kumpara sa kanila. Anong ibig sabihin nun? So, ang nangyari, oo, hindi sila naging alipin, pero parang nakulong sila sa isang napakalaking mind game, isang palabas ng paboritismo at mga imposibleng kaalaman. At dito na tayo mapapaisip, ano ba talaga ang plano ng taong to? Ano ang endgame ni Jose?